Hello, ako si Lex. At ako naman si Vera. Welcome sa PH Trending Business News Podcast. Medyo iba ang topic natin today, pero very interesting. Oo nga. Naisip mo na ba o naisip nyo na ba na yung immune system natin, yung depensa ng katawan, baka may kinalaman pala hindi lang sa sakit? Kundi pati sa kung gaano tayo tatagal dito sa mundo? At gaano kalaki yung utak natin? Exactly. Parang ang layo pakinggan, di ba? Pero may bagong pag-aaral na lumabas, tinitingnan yung koneksyon nitong tatlo sa mga mamal. Kasama na tayo doon. Tama. At galing ito sa research na na-publish sa Scientific Reports at may article din sa Live Science tungkol dito. So, ang plano natin ngayon, himay-may natin to. Titingnan natin yung mga key findings. Ano ba ibig sabihin nito? Sige, simulan na natin. Tara, kasi importante to yung pag-intindi kung paano nagko-connect ang immunity, lifespan at brain size, parang nagbubukas to ng bagong perspective sa, alam mo yun, biology ng pagtanda. Oo, saka yung evolusyon ng talino, ganyan. Okay, para masundan ka agad ng listeners, linawin muna natin siguro yung konsepto ng gene duplication. Ano ba yun ulit? Oo. Bale, simple lang to. Minsan kasi kapag naghahati yung cell natin, aksidenteng nadodoble yung isang gene. Nagkakaroon ng extra copy. Okay, so may kopya na. Anong nangyayari dun sa kopya? Over time, sa evolusyon, yung mga kopya na yon pwedeng mag-accumulate ng changes, ng konting pagkakaiba. Tapos, pwede silang magkaroon ng bago o medyo ibang function. Okay. Kaya nabubuo yung tinatawag na gene families. Parang magkakamag-anak na genes. Tama! Yun nga. Magandang example yung binigay mo kanina, yung sa elepante. Di ba may extra copies sila ng P53 gene? Oo, yung pangpigil daw ng tumor. Mga 19 extra copies pa nga daw. Ayun! At yun daw yung isang rason kung bakit kahit ang lalaki nila, mas mahaba buhay nila at di sila masyadong tinatamaan ng cancer. Ang galing, no? Grabe. Okay, so connect natin yan dun sa study ni na Urrutia at Padilla Morales. Ano yung pinaka-major na nakita nila? So, tumingin sila sa 46 na mammal species, kasama tao, aso, pusa, baboon, mga ganon. At napansin nila yung mga species na mas long-lived, yung matagal mabuhay. Tulad ng? Yung bowhead whale ba yun? Na 200 years? Oo, grabe yun. Sila daw at yung ibang long-lived species, mas marami silang kopya ng mga gene families na involved sa, una, DNA repair. Yung pag-aayos ng sirang DNA. Makes sense. Para mas matagal kang healthy. Ano pa? Pangalawa, yung mga genes related sa inflammation o pamamaga. Inflammation? Akala ko ba masama yun? Well, complex kasi yun. Pero dito, yung pagdami ng kopya ng certain inflammation-related genes na-associate sa mas mahabang buhay. Kumpara dun sa mga short-lived like yung common shrew na wala pang 1 taon ng buhay. Okay. So, parang yung pagdami ng kopya ng mga genes na to para sa DNA repair at inflammation, kasabay na nag-evolve ng mahabang lifespan? Parang ganun nga yung sinasabi ng data. Pero ito pa. May kasunod pa. Ano yun? Hindi lang lifespan, pati laki ng utak. Marami daw sa mga immunity-related genes na yon na connected sa lifespan, connected din pala sa mas malalaking utak. Wow! Teka, paano nangyari yun? Immune system, lifespan, tapos utak. Ang gulo ah. Medyo nga pero may mga posibleng paliwanag. Sabi ni Maria Chiquina, isang expert na hindi kasama sa study, yung immunity genes baka nakakatulong sa lifespan kasi mas efficient sila lumaban sa infeksyon. Okay, logical yun. O kaya, mas mabilis nilang nade-detect at natatanggal yung mga potential cancer cells. O kaya, sa pag-maintain ng healthy tissues, tinatanggal nila yung mga dead cells. Parang housekeeping ng katawan. Parang ganun. Nabanggit pa nga nila yung interleukin-6 gene. Isa siyang pro-inflammatory protein gene, pero mas marami daw kopya nito sa mga long-lived species. Okay. Yung sa utak, paano pumasok yun? Ayon naman kay Araxi Orocha, isa sa authors, yung mga immunity genes na yan, may role din pala sila sa development ng katawan. Kasama na yung brain development. So hindi lang sila pang depensa, pang build din. Mukhang ganun. So,
Posibleng iisang set ng genes lang, pero nakaka-impluwensya sa dalawang magkaibang traits. Haba ng buhay at laki ng utak. Parang 2-in-1. Grabe, ang efficient naman ng evolusyon minsan, ano? Oo. At sa tao, may nakita rin silang ebidensya. Yung mga centenarians natin, yung mga umaabot ng 100 years old, yung mga lolo at lola na sobrang tibay. Sila nga. Nakita daw na may mga specific gene variants. Sila yung konting pagkakaiba sa genes na kasama din dun sa mga expanded gene families na yon. Yung mga dumami ang kopya. So, pahiwatig na baka dito rin nakasalalay yung sikreto ng mahabang buhay ng ibang tao. Posible, malaking clue yun. Pero syempre, dapat tandaan, ito kasing study, association lang pinapakita nito. Correlation lang. Oo. Hindi pa causation. Hindi pa sinasabing yung pagdami ng genes ang direktang dahilan ng mahabang buhay. Pwedeng sabay lang sila. Exactly. So hindi pa natin sure kung A causes B. Yun yung challenge ngayon. Paano mapapatunayan yung direct link? Ano sa tingin mo yung mga susunod na pwedeng gawin ng mga scientists? Well, isang suggestion is ulitin yung analysis sa ibang grupo ng hayop, mga ibon, masalan, para makita kung ganun din yung pattern. Okay, para ma-check kung universal ba yung trend. Oo, o kaya yung mas direct approach na sinuggest ni Chiquina. Subukan daw ilipat yung isang interesting gene copy mula sa isang long-lived species papunta sa, let's say, isang daga. Tapos tingnan kung hahaba ba yung buhay ng daga. Gene editing experiment na yon. Mas komplikado, pero mas direct yung sagot kung sakali. Mas direct nga. Mahirap gawin, pero yun yung pwedeng magbigay ng mas matibay na ebidensya ng causation. Okay, so ano yung pwede nating makuha dito for our listeners? Para sa iyo na nakikinig. Well, ang takeaway siguro is, mukhang may malalim na koneksyon talaga ang immune system natin, yung potential lifespan, pati na yung utak. At posibleng yung gene duplication, yung isa sa mga naging susi sa evolusyon nito. Tama. At kahit siguro malayo pa yung practical applications nito, like yung mga pangpahaba ng buhay na gamot. Oo, malayo pa yon. Pero yung mismong pag-unawa natin sa mga koneksyong to, nakaka-fascinate na, di ba? Pinapakita kung gaano ka-komplikado at ka-interconnected ang buhay. Totoo yan. At bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo itong palaisipan. Kung yung immunity genes natin may papel sa brain development ng bata pa tayo at sa pagtanda natin ngayon. Paano kaya naaapektuhan ng mga pagbabago sa immune system natin habang tumatanda tayo? Hindi lang yung physical health, kundi pati yung pag-iisip natin, yung cognitive function. Magandang tanong yan. Isang bagay na pwedeng pag-isipan. Ayun. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na to ng PH Trending Business News. Kung nagustuhan nyo ang usapan, please click follow or subscribe at i-share nyo na rin sa tingin yung makikinabang. Hanggang sa susunod.